Mega love shoutout po sa lahat po ng Tekram community at ito nga po si Rolly TV Vlogs ay magbabalik po upang magbigay po ng konting reaction dito kay Ma'am si Marie na huminto na po o naglaylo na po sa pakikipagbardagulan dito kay Stephen dahil nga po kumbaga parang toxic na po yung ginagawa ni Stephen, di ba? Kumbaga parang gusto nilang po nilang gawin ito ang ginagawa nila na paninira o paninira po kay Ma'am si Marie, di ba? Dahil sa kagustuhan po niya na sirain si Ma'am si Marie ay gumawa pa po siya ng dalawang pangalan sa likod po ng Tita Bell at Sel Prias, di ba? Kung hindi po siya talagang gusto niya talagang babagsakin si Ma'am si Marie dahil, di ba? Nakagawa pa po siya ng dalawang pangalan, di ba? Dahil sa kagustuhan na lang po siguro, ginagawa na lang po nila yan para paingayin o pasikatin o buhayin po yung pangalan po nitong batang kargador na to dahil nagiging kumbaga parang si Ma'am si Marie po ay nag-aalala na po yung kanyang pamilya o mga kaibigan niya po na hindi na po maganda yung ginagawa po ni Stephen o ni Stephanie dahil sa pagpo-post niya po dito sa SOCMED, di ba? Na kumbaga talagang sinisira niya po kung ano-ano na po yung pinopost niya, nandyan na po yung pananakot niya, nandyan na po yung pagbabanta niya, di ba? Kung tutusin, Ma'am si Marie, pwede niyo po siyang kasuhan ng cyberbullying, di ba? O paninira po ng puri, di ba? Kumbaga, itong mga kasing patuloy po nilang pinaglalaban dito sa batang kargador na to, wala naman pong kainat na yan pagdating po ng araw. Kasi ganun at ganun din pa naman po rin ang mangyayari, di ba? Hindi naman po nila kamag-anak, di ba? At hindi naman po nila kadugo, di ba? Para saan po yung pinagtatanggol po nila itong batang kargador na to? Oo, nandun na po tayo na napamahal po sa kanila itong batang kargador na to, di ba? Pero bakit naman po ganun? Sobra na, di ba? Kumbaga, sobra-sobra na po yung ginagawa nila na pakikipaglaban, di ba? Na kung ano-ano na po yung ginagawa nila, di ba? Yung pagpo-post, di ba? Na talagang nandun po yung pakikibaka po nila na talagang pinaninindigan po nila yung kanilang gusto na sila po ay makatotohanan o tama po yung mga naging desisyon nila o sa pagkuha po nila dito sa batang kargador na ito. Di ba? Nandyan na po nasa inyo na po yung batang kargador na to. Bakit hindi pa rin kayo tumitigil? Ano po ba ang pinaglalaban ninyo para sa batang kargador na ito? Para sa konting na masabi na magaling kayo, na matatalino kayo, di ba? Para saan pa na masasabi na mga professional kayo na sasabihin ninyo na itong si Tatay Tekram pinagkakitaan itong batang kargador na to. Hindi po nila pinagkakakitaan. Kumbaga kayo po ang gumawa nitong mga gulo na to, di ba? Pero kung hindi nyo po siguro winakwak o hindi nyo inagaw yung responsibility para dito sa batang kargador na to kay Tatay Tekram, wala po sanang gulong nangyayaring ganito. Di ba? Kayo po ang punot dulo. Di ba? At itong batang kargador na to, siya lang naman yung makakaayos o makakatapos nitong mga nangyayaring kaguluhan na ito, di ba? Kumbaga kayo ay naging kayo pinaninindigan nyo po kung ano po yung pinaglalaban ninyo, di ba? Nandyan naman na si batang kargador sa inyo, di ba? Wala na kayong dapat pang inahabol kasi nandyan na sa inyo. Ang pagkakamali lang ninyo, di ba, ginawa ninyo na kinuha nyo itong batang kargador na to sa masamang pamamaraan. Di ba? Sana kinausap nyo na lang po si Tatay Tekram na ganito na kukunin na namin itong batang kargador na to, kami na muna yung maggagabay sa kanya, kami na muna yung hahawak sa kanya, at kami na muna yung kikita sa kanya, kami naman pakikinabangan muna namin siya dahil kayo, di ba? Matagal nyo na siyang hawak, di ba? Parang ganun. Matagal na nasaan yung pamilya, 5 years nyo na po siyang kasama. Kumbaga, kami naman, di ba? Yung sinasabi nyo dito, parang sinasabi nyo na kami naman ang makikinabang, di ba? Kami naman yung gagamit sa kanya. Di ba? Nakakatuwa lang na lahat ng kagustuhan ninyo hindi maganda sa ginawa nyo kay Tatay Tekram na pabagsakin po ninyo, ginawa nyo lahat itong mga gulo na ito. Di ba? Nandyan na yung nagsisinungaling na itong batang kargador na to, di ba? Na hindi nyo pinapakita sa SOCMED,
na hindi nyo pinapakausap kay Tatay Tekram para matapos na itong kaguluhan na to. Kasi kayo din naman gustong-gusto nyo yan para umingay ng umingay at hindi mawala yung issue na to at hindi mamatay yung mga issue na to, di ba? Yung kaguluhan sa Tekram community, di ba? Dahil kayo kagustuhan ninyo na sirain lahat. Kasi ayaw nyo mawala itong batang kargador na ito dito sa gitna ng kaguluhan na ito. Dahil kasi gusto nyo maingay. Kailangan lagi siyang lagi niyong ginagabayan sa mga kasinungalingan. Na kailangan nakikita pa rin nila, na kailangan pakita natin itong batang kargador na ito para tuluyan na masira o tuluyan nating wasakin itong si Tekram. Ganun yung gusto ninyo di ba? Na parang sa kagustuhan ninyo na sirain ang community, ginamit nyo lahat ng masama. Di ba? Nandyan yung ginamit nyo si Francesca na pumasok sa pamamahay, na pumasok dito sa buhay ni Batang Kargador na unti-unting nilason yung utak. Di ba? Unti-unti yung sinira yung relationship ng dalawang si Tatay Tekram at itong Batang Kargador na to. Di ba? At ito naman, itong Lola Daisy na to, hindi rin tumitigil. Di ba? Hindi tumitigil sa ginagawa niyang pinagkakakitaan niya ito si Batang Kargador. Di ba? Na hindi rin tumitigil na binabanggit yung mga kayamanan ni Batang Kargador. Di ba? Hindi siya tumitigil na banggitin yung mga alahas, yung pera, yung gamit. Wala naman kumukuha sa gamit niya. Kumbaga may inihintay lang ni Tatay Tekram kung sino ang kukuha o sinong pupunta doon sa bahay ng Manang Lalastas. Di ba? Ikaw, Lola Daisy o Wakwak na Daisy, ano po bang gusto ninyo? Di ba? Yung kagustuhan ninyo na mapasa inyo na yung bata na yun. O nandyan na sa ngayon Ano ba bang hinahanap ninyo? Di ba? Dapat tumigil na kayo kasi tumigil na sila. Hindi na sila nagla-live. Tumigil na yung mga Manalastas. Di ba? Ano pang hinahabol ninyo? Nandyan na itong Batang Kargador na sa inyo Di ba? Dapat maging masaya na kayo kasi nagtagumpay kayo sa inyong maitim na balak o sa kaitiman ng budi ninyo, ginawa nyong lahat yan. Di ba? Dapat masaya na kayo, dapat nagsasaya na kayong lahat. Kasi tignan nyo, tuminto na si Ma'am Shimari. Di ba? Dahil kasi alam ni Ma'am Shimari, toxic lang na para makipagbardagulan sa inyo. Di ba? At ito naman Batang Kargador na ito, nasa inyo na. Di ba? Nandyan na Di ba? Masaya na kayo. Katid na mong iling. Di ba? Pati anak niya, parang binubugaw na din. Di ba? At kayo din naman lahat Di ba? Lahat naman isa nangangarin nyo Di ba? Na mapunta sa inyo, mapasa inyo itong Batang Kargador na to. So ano pa? Panalo na kayo. Di ba? Dapat magsaya na kayo. Dapat magtatalon na kayo sa saya. Dahil nagawa nyo na po lahat ng plano ninyo. Kumbaga, naging success na kayo, di ba? Sa kagustuhan ninyo na mapunta sa inyo itong Batang Kargador na to. Di ba? Sana pagdating ng araw, hindi nyo pagsisiyan yung ginawa ninyo. At sana pagdating ng araw na uugod-ugod na kayo, sana nandiyan sa inyong tabi. At sana pagdating ng araw na uugod-ugod kayo, gagabayan niya kayo kung saan kayo maglalakad-lakad dyan. At sana pagdating ng araw, pag nagugutom kayo, susubuan niya kayo. At sana pagdating ng araw, kaya niya kayong akay-akayin kung saan niyo gusto pumunta. Di ba? Nakakatuwa lang na sa kagustuhan ninyo, pinalit nyo ang paningin ng tao sa inyo. Di ba? Sinira nyo yung tiwala ng tao sa inyo. Sa kagustuhan ninyong wasakin si Tatay Tekram. Di ba? Pero hindi kayo nagtagumpay. Yun ang pagkakamali nyo. Kasi yung ginawa ninyo, nag-backfire po sa inyo lahat. Dahil walang sumama na sponsor sa inyo lahat. Di ba? Dahil walang sumama dito sa Batang Kargador na walang utang na loob. Akala ninyo kasi lahat ng simpatsya ng Tekram community sisimpatsya sa inyo. Doon kayo nagkamali. Kumbaga, pero ayan, nandyan na kayo. So, yan guys, maraming salamat sa inyo, sa lahat po ng sumusuporta sa channel na to, sa Rolly TV Vlogs.